Ngayon, ayan, ganyan class ang ginagawa ko pala, no? Kasi, for me, kasi during my time as student, it motivates me pag nakikita ko yung names ko na, okay, nakapasok ako sa ganyan, lalo ng elementary days, no? Competitive days. Parang it boosts your confidence, no? At mas lalo kang mapupush na, alam mo yun, mag-aral pa and give your best, no? So, sana ganun yung nagiging impact sa inyo. Now, another is, hindi ko sinama sa exam, yung, di ba may isa akong week na hindi ako nakapasok class, parang last Sabado yata yun for the discussion. Kasi nga, I was in UP Manila sa Pampanga. No, I serve as a resource speaker sa National Summit. Alam nyo, buong bansa yun eh. So, ang mga nandun, yung mga gumagawa ng board exam. So, the experience is very good din, no? And very fulfilling. Kaya, yun nga lang, ang paalam ko nun kay Dean, sabi ni Dean, mag-send na lang daw ako ng lecture, ganyan. Pero di ba, ang promise ko sa inyo is, I do not include mga discussions na, mga lectures na hindi ko naman na-discuss. No? It's very unfair. Unfair yun sa part nyo, babasahin nyo, tapos aralin nyo on your own. So, very unfair yun. Kaya, medyo iniklian ko na lang yung prelim exam. No? So, again, kung ano yung madidiscuss natin starting this week until the last week for the midterm. So, yun din na magiging coverage ng inyong midterm exam. Alright? So far, so good. Okay ba tayo? Are we good, class? Alright, thank you. Yung mga hindi nakaka-join, parang may ano naman, parang may vacant. Ayan, pwede mag-join. Okay? So, on your screen right now is our topic for this afternoon is about mental status examination and principles and techniques of psychiatric nursing interview. So, at the end of the session, ano ba ang goal natin dito? For you to have an understanding, no, on the basics of interviewing and assessing a psychiatric patient as well as conducting mental status examination. No? That's the very basic. For my discussion outline, dalawa lang naman ang outline natin, discuss the techniques of psychiatric nursing interview and mental status examination and its components. So, dalawang ano lang yan, dalawang outline, pero this is a 109 slides. So, di natin ito matatapos, but ang tawag dito, but my goal is to finish at least sa gitna na part, no, para continuation natin next meeting. Okay? So let's proceed. Well, let's talk about the mental status exam or MSE. Are you familiar with MSE? Narinig nyo na ba yung term na MSE before? Hindi pa. MSE, yan yung mga nanay nyo, mahilig silang kumuha dun sa may brochure, tapos hulugan pag magbabayad, parang twice every month, di ba? Ako, ganyan ako, produkto ko niyan. Kukuha ko ng nanay ko ng sapatos, ng pantalon, and so on. MSE, Marikina UX. O kasi hindi naman namin afford bumili noon. So, ikukuha lang ng hulugan. Ganon. Yes. No? Sinong tawag dito? Sino nakaka-relate? No? Baka hindi na kayo nakaka-relate kasi puro kayo mayayaman. Pero dati ganyan, laking MSE ako. Ano pa ba yun? Sa mga kapatid ko naman, kasi babae, ano ba yun? Natasha. Natasha ba? Tama. Tapos, minsan naman sa akin, boardwalk. O, alam yun. Hindi nyo alam yun. Anyway, kidding aside, pag sinabi natin MSE, it stands for Mental Status Examination. No? And Mental Status Examination, ang sabi dito, this is the total expression, kabuuan, no? Kabuuan ng emotional responses ng isang tao, the mood, the cognitive function, and personality. So, kabuuan siya ng mental status state ng isang tao. No? Yan yung tinatawag natin MSE. Now, ang mental status examination class, madali ba yan? Actually, this is one of the challenging part of assessing a psychiatric patient because the mental status examination is composed of 8 components. Yan yung dapat natin i-assess sa isang patient. May nakapag-duty na sa Algon? I think may nakapag-duty na, tama? Can you see your hands? Are raising hands or ano? Tingnan ko lang. Ang nag-handle sa inyo ay si Sir Arnold. Tama? Si Sir Arnold. Ano ang pangalan ni Sir Arnold?
Nalimutan ko. Basta Sir Reyes po. Sir Arnold Reyes. Kasi nagchat-chat sa akin, sabi niya, Sir Gibo, ganito, ganyan. Ano ba dapat kung ganito, ganyan, ganyan? Tatanong sa akin. Sabi ko sa'yo, pag paliguan mo sila ng pasyente. Pinaligo ba kayo ng patient? Nagpaligo kayo? Hindi. Observe lang po. Hindi po. Nagpigil po ng maliligo. Bakit nagpigil lang maliligo? Kasi gustong maligo. Ganun. Opo. Yung po yung episode niya. Ligo ng... Okay. So, ayun, si Sir Arnold, panayan chat sa akin previously, ito mga nakaraang linggo. Anyway, so, pag nandun kayo class, pwedeng hindi nyo na-appreciate Pero, while we are discussing mental status exam, you try to you try to remember, kung ano yung mga na-experience mo doon. Sana meron naman kayo napulot. Sabi ko kay Sir Arnold, pagbigyan mo sila ng gamot, pagbigyan mo ng gamot, ipag-facilitate mo sila ng mga programs, mga activities ng mga patients doon, tapos yung ADLs, mga ganun, para na-appreciate niya. Anyway, again, as I mentioned, meron tayong 8 components for MSE. No? Number 1 is general appearance and behavior. Next is speech, no? Salita. Next is mood and affect. Pag-usapan naman natin isa-isa. Number 4 is thought. Number 5 is perception. Number 6 is cognition. Number 7 is judgment. And number 8 is insight. No, I think ang kaya kong tapusin dito hanggang mamaya is until perception. Tapusin natin yung 5. Right? Okay, let's talk about the first component. It's general appearance and behavior. O, sino nakaka-relate? Check sa salamin. Tugma, ikaw na ba yan? Ikaw na ba yan? Sino yan? May nag-raise ng hand. Di ba during your first year days, you are excited to for the nursing school kasi you will be wearing your white uniform, talagang bibili ka ng complete attire mo, no? The white shoes, the stockings sa mga girls, tapos sa mga lalaki, the white uniform, and so on, no? You're excited. Kamusta naman ngayon, no? Di ba ayaw niya nang isuot yung puti kasi mahirap labhan. No? Tapos antok-antok na, kulang na sa tulog, sa dami ng activity. Sir, mas malapit yung naka-green. Mas malapit-lapit po ako dyan. Okay, anyway, pag sinabi natin appearance, no, pag sinabi natin appearance, pag nakakita kayo class ng isang patient na ganyan, how can you describe the patient? Can you comment your answer sa ating chat box? Ano ang masasabi, in terms of appearance ang tinatanong ko, how will you describe this kind of person? Can you describe the patient? Sige nga. Thin, very good. Payatot, ano pa? Madumi ang alin, ang pagkatao. Hindi, joke lang. Madumi, poor hygiene. Very good. Madungis. Ano pa? How about the hairstyle? Ano naman, sir? Latest naman. Ano pa masasabi nyo? Matted hair. Parang sa aso lang, no? Matted hair. Ano pa? Messy hair. Ayaw ng matted hair. Messy matted hair. Ano pa? Ano pa masasabi nyo? May kuto. Nakita mo talaga sa part na to? Guarding behavior. Pwede. In terms of appearance. Galing ka doon, Miss Caroline. Ano pa? Ano pa masasabi nyo? Lala? Ano pa? Appearance. Social. Gusto ko yung foul smell. Tapos online tayo, nakita mo siya na foul smell. Di ba girls, may mga sugat po? Hindi ko sure. Hindi, mukha naman. Di ba? Tapos, di ba girls, pag binakita kayong ganyan, tapos nakahubo, no? Kunwari pa kayo, tinitingnan nyo din naman. No, aminin nyo. Aminin nyo, alam ko yun. Ano pa? Ano pa masasabi nyo? Looks anxious po. Alright, very good. Madumi kuko. Talagang sa angle na to, nakita mong madumi yung kuko niya. Ano pa? Meron pa? Wala na. Okay, sige, thank you. So, your answers naman are all correct. Very good. So, pag sinabi natin appearance, general appearance and behavior, una natin titingnan is general appearance. So, focus muna tayo sa general appearance. So, how are we going to describe? So, we try to
Describe the patient's body build, no? Very good yung kanina, payat, no? Kasi we try to approximate the height, the weight, and the appearance, no? Physical appearance. If the patient looks comfortable or uncomfortable, no? About the physical health, tingin mo ba healthy siya? Sabi nga, payat, no? Mukhang hindi nakakakain ng maayos, syempre. Grooming, no? The grooming. So, sabi nyo nga kanina, madumi, poor hygiene, matted hair, no? So, in short, the patient has poor grooming and poor hygiene, no? Self-care. Sa tingin mo ba may self-care pa ito? Parang wala masyado, no? Cannot define that this person has good self-care. Ano pa? Dressing. Kamusta? Adequate, appropriate, or di ba minsan ang suot na lang, short na lang, o kaya naman minsan wala nang suot, o kaya minsan ang nakikita natin, ang suot may mga plastic sa katawan, no? So, it can also describe that, no? Adequate, appropriate, or inappropriate. Okay, phases, no? Non-verbal expressions of mood. Pwede din yun. Okay, ano pa? In terms of damit, no, nabanggit natin, we can also describe if the patient is a cross-dresser. Have you heard the term cross-dresser? Narinig nyo na ba yan? Before? Okay? May cross-dresser ba dito? Wala namang problema kung meron. Meron? Sino? Chismoso. Si Fernando. Ito ba? Uy, patola ko. Seryoso. Di pagkapatola ko, ewan ko ba sa akin. Minsan yung mga katrabaho ko, nagbibiroan na, hindi ako makasakay. Ewan ko ba, masyado yata akong seryoso sa buhay. Sabi niya, Bert, nagbibiro lang kami. Ikaw naman. Ganun ba? Akala ko kasi totoo. So, yan. Hindi naman, Fernando. Okay. Kasi ipapag-open camera natin. Oy, mamaya pala class, no? During our activity, kala nyo kahit online, may activity tayo. During our activity, I need your cooperation, no? You need to open your cam later. Walang problem sa akin kung hindi naka-uniform, basta may damit. Okay? Basta may damit. Alright, pag sinabi natin cross-dresser, alam mo sabihin nun, cross-dressing, this is the act of wearing clothes, no? Traditionally or stereotypically associated with a different gender. For example, biologically speaking, male, female, ang palda ba, pang lalaki, pang babae? Pambabae po. Ay, di ka sure. Joke lang. Ginigising ko lang kayo at saka sarili ko. So, tama naman, no? Very good si Maria Cristina, no? So, pag palda, pang babae. Kapag short, basketball short, kunwari, pang lalaki. You know, something like that, no? So, kumbaga, stereotypically, alam natin kung para saan siya, no? Ngayon, kung ginagamit natin yon, ginagamit yung damit, no? Na stereotypically sa isang na pang babae at sinuot ang pang lalaki at nag-enjoy siyang gamitin yon, then that is cross-dressing. Now, meron pa tayong tinatawag na isang term which is transvestism. Have you heard this term? Transvestism or yung mga transvestite? Okay. So, pag sinabi natin transvestism or transvestite, anong meron dito? It involves current, no? Ulit-ulit, intense sexual arousal from cross-dressing, no? Hindi niya na lang basta trip yun, but nakakakuha siya doon yung tao ng sexual arousal, no? One using the dress or the clothes from a different gender. Okay? So that is transvestism. Alright. Next, let's talk about facial expressions. Ayan, mga facial expressions. Pag facial expressions pala, later pag-usapan natin yan sa affect later. Okay? Pero pag facial expression, try mo, may facial expression ba siya? May pinapakita ba siyang facial expression during the conversation? No? Something like that. Next, let's talk about attitude towards the examiner. No? Kamusta yung pinapakita niyang attitude towards you, no? If you are the examiner. So you can define it as cooperation or if the patient is cooperative, o kaya naman ay guardedness. Ano ibig sabihin nun? Pag sabing guardedness, parang may tinatago siya or parang may hesitation siya towards you, no? Something like that. Pag naman evasiveness, no, tending to avoid commitment or self-revelation. No, talagang hesitant siya, very evident. And hostile, pag hostility naman, pwedeng nagwawala, no, or unfriendly talaga yung pinapakita niyang behavior towards you. Okay?
Ano pa? Attentiveness, no? The patient shows interest or if the patient appears disinterested. Okay, you can also put that in the description. Next, letter C, comprehension. Is it intact or impaired, partial or fully? No? Gait and posture, kamusta yung paglalakad ng patient mo? Kamusta yung posture niya? Is it normal or abnormal? No, for example, the way of sitting. Halimbawa, nakaupo siya pero nakalutang yung puwet. Diba may mga ganon? Alam mo yung act niya is nakaupo pero hindi naman talaga nadikit yung puwetan niya sa chair. So, pwedeng ano pala to, may catatone niya pala ito, no? So, you can describe that as well. No? Standing. Kamusta siya pag nakatayo? Stiff na stiff, baka catatonic din. Kamusta siya pag naglalakad? Baka siya ay may pseudo-Parkinsonism, no? Yung parang robot-like ang kanyang movement. O kaya ay lying, kamusta naman, no? So, later sa mga discussion natin, when it comes to motor, pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng catatonia. Next. Ito pala, motor activity, no? So, kamusta ang kanyang motor activity, no? Yung movement ng kanyang katawan. Is it increased? Is it decreased? No? Is it excitement or stupor? Pag sinabi natin stupor, it's near unconsciousness, no? Or insensibility. Kapag naman sinabi nating abnormal involuntary movements, yung mga nanginginig, o kaya yung mga tics. Have you heard the term tics before? Merong nag-trending na taxi driver. I don't know if you have watched that video clip. No, yung taxi driver, kung alam kung Manila o Cebu, basta metro something. Ano panood nyo yung may nagla-like? So, yung lalaki, may tics siya. Ano ba yung nangyari doon sa tics? Parang biglang napitik yung ulo niya, biglang may involuntary movement na uncontrolled. Ang tawag doon class is tics, no? So, hindi naman lahat ng may tics ay may mental illness. Hindi naman. Kasi merong lang talagang mga patient or people na merong tics na sakit. Pero they can perform. May mga uncontrolled body movements lang talaga sila. Okay? Ano pa? Restlessness or akathisia. Pag sinabi natin akathisia, there is a compelling need, no, to be on a constant movement. Hindi mo mapigilan yan. Gusto niyan maglakad ng maglakad, kumilos ng kumilos. Nasa si Inalin. Hindi, joke lang. Hindi ko naman hinahanap si Inalin, no? So pag sinabi natin akathisia, basta sobrang hindi mapakali, no? There's a need for that person to move always, no? Hindi pwedeng hindi siya kikilos. Okay? Next, catatonic signs. No? Pag-uusapan natin yan mamaya, isa-isa. Yung mga catatonic signs na yan. Mannerisms, stereotypes, posturing, waxy flexibility, negativism, ambitendency, automatic obedience, ecopraxia, and psychological pillow. Ano pa ang pwede natin makita sa motor activity? Mga conversion and dissociative signs, conversion disorder, social withdrawal, and autism. Mamaya pag-usapan natin. Pag sa autism, ano ba nakikita natin na observable motor findings sa taong may autism? 'Di ba? ASD, Autism Spectrum Disorder. 'Di ba ano yung common sa kanila? Ulit-ulit nag-headbang, no? Headbanging, chair rocking, ano pa, yung pinto isasara bukas nila, something like that, no? So yung mga repetitive movements na gano'n. Sige, pag-usapan natin yung mga catatonic signs or motor activity. Actually, this is a short video clip, no? Pero medyo luma na to eh. Pero tingnan kasi actual patient naman to. Inalin, nandyan ka? Inalin? Can you open your mic? Yes, sir. Alright, ikaw ang unang magpe-perform ha. Pero I'll be giving you the privilege to choose the next person. No, ito ay may participation din. Sinusulat ko yun. Okay po. Sige. Diretso na natin. Now, una natin class na catatonic sign is yung tinatawag nating stereotypes. Now, ano ba yung stereotypes na yan? Stereotypes, these are repetitive, paulit-ulit, no, paulit-ulit yan, abnormally frequent kasi madalas, and non-goal directed movement that may interfere with normal function. No, si stereotypes, again, yan ay paulit-ulit, abnormally frequent, madalas, and non-goal directed. Wala naman talagang purpose kung ba't niya ginagawa yun, no? Stereotypes. Example, now, Inalin, nasan ka?
Ito si Inalin. Ano nga ba yun? Inalin. Can you open your cam, Inalin? Sige, sir. Wait lang po. Hala. Dali, masaya to. Dapat nga to kasi face-to-face. Eh. Hindi ko pa Wala, sir. ilalagay. Naglo-loading siya. Sige lang, go lang. Hindi kita nilagay sa screen. Hala. Bakit ayaw? Wait lang, sir. Sige lang. Hala, ayun. Ayun. Ayan. Hi, Hala, Inalin. sir. Ang haggard ko. Di naman, ganda-ganda mo nga eh. O, di ba hindi halatang walang labahin? In fairness. Hindi, sir. Mga bag yan. Paninda po ng mother ko. Talaga? Nagtitinda ng bag si mother? Anong bag? Mga ukay po, sir. Ang galing. Wala kayong pwesto, gano'n, or online niya binibenta? Meron din po. Dito po mismo, sir. Ito na yung pwesto namin. Saan yan? Sa bahay? Apo. Alright. Sige, very good yan. Magandang sign yan. Inalin, sabi natin, stereotypes, these are repetitive movement. Can you reenact the first picture? Ano ba yan, sir? Nakagana. Yan, very good. Pero, aside from that, yung uso niya, paulit-ulit. Kaya nga po, sir. Ayan, Gusto can ko you do pigil it? pa. Parang feel na feel. Yan. Can you take a documentation of the, sige nga, Inalin, testing. Hala, wait lang, sir. Mama, may nabili. Wait lang, sir. Bebentahan ko lang siya. Sige, go. Magbentahan mo. Ay, naku, nakakatuwa talaga kayo. May nabili? May nabili ng bag? Ganun? Ayos ah. Nabili ng bag ng Inalin. Okay na po, sir. Anong binili ng tao? Roller coaster daw, sir. May tindahan din kayo? Opo, meron din po. Alright. Sige. Dali, para makatapos ka na. Okay po. Alright. Login na. Ang gagawin ko, sir? Nakalimutan ko si roller coaster kasi. Yun nasa picture. Ayaw nga pala. Ano yun, sir? Nakanguso. Mas gusto ko, sir, nakagano. Yun nakanguso. Sige po. Sige. Sige, sir. Game na po. Game. Okay. Tapos, panguso-nguso siya. Gunong-gunon. Apo. Tapos, sir. Okay na. Thank you, Inalin. Okay po. Thank you, sir. Sino bumili ka ng susunod? Susunod, sir? Yes. Siyempre, sir, pipiliin ko yung best friend ko. Sige. Si Sumido po. Sumido. Ay, Miss Sumido. Tama ba? Miss Sumido. Nasaan ka? Huwag kayo KJ. Aantokin tayo. Dali, tinitake note ko naman yung participation score. No? Dali na. Sumido. Nasaan mo? Sumido. Pwede din sa ibang section, ha? Pwede tumawag sa kabilang section kung may kakilala kayo. Sumido, nasan ka? Wala, nahiya. Miss Inalin, ayaw. Sige, sir. Pwede po sa ibang section, sir, na Go. si Miss Tolosa po. Tolosa? Apo. Tolosa. Best friend ko din yan, sir. Ba't nasa ibang section? Nagkahiwalay po kami. Kasi? Wala, pero hindi ko po siya kilala. Miss Tolosa, can you open your cam? Wait lang po, sir. Ano ba naman to, Ina? Ang dami mo naman kilala sa sige. Mag-ready class, ha? Si sir, ang daming tao sa bahay namin. Ano kaya? Buti nga tao kung masamang spirit. Si sir, nakikita nila yung pinaggagawa ko. This is part of learning. Sabihin mo, nag-aaral po ako mabuti.
Bakit init-init na ka-jacket? Hindi, malamig dito. Next, ayan na, si Miss Tolosa. Wait lang, Alright. sir. Sige. Kung nasa kabilang picture naman, ay nakataas siyang ganyan, tapos ibababa niya, itataas niya, ibababa niya, itataas niya, ibababa niya. Non-goal directed. No? Can you demonstrate that? Sir, yung kamay pang ibababa. Oo, tapos nakayuko ka, nakapikit. Ganun. Ayan. Hindi, wala sa ulo, wala sa ulo. Basta nakayuko ka lang, tapos nakapikit, tapos itataas yung kabilang kamay, ibababa yung kabilang kamay. Paulit-ulit. Yan, paulit-ulit. Yan, very good. Pakidok you. Thank you. Ayun, tama yun. Very good, Miss Tolosa. So, ganun. That's an example also of stereotypes. So, paulit-ulit, wala namang purpose, no? Non-goal directed. Right, thank you. Last, Miss Tolosa, can you choose another from your classmates? Siyempre po, sir, yung kaibigan din namin ni Ina. She, ikaw na yan. Sino yun? Si Racadio po, sir, yung kaibigan din namin ni Ina. Kaya mo na yan, She. Alright, thank you. Racadio, nasan ka? Sir, pwede po mag-leave. Ang corner naman ito. Galing ha. Kaya mo yan. Ito pala si Racadio. Oo, familiar. Okay. Madali lang to. Sa'yo pinakamadali. Kuha ka ng mask. Sir, wait lang po. Kuha ka ng mask, tapos gugupitin ng square. Tapos Sir, maglalay. paano po ka na? Paano yun? Ito naman, actually this is a video clip. Ang ginagawa dito ng patient, yung kada daliri niya sa kamay, dinidilaan niya sa dulo. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ganon. Isa-isa ha, isa-isa. Game. Sir, ang init po naman. Waterbender po naman yung daliri ko. Ang alat nito. Sir, ba? Dali. Sir, Game. ako ganun. Tapos, paano? Isa-isa. Daliri. Ganun po? Oo, isa-isa. Tapos dalawang kamay. Pwede po video po muna. Wala hindi ko na sinave yung video Isa ganun lang. Ganun po. Pwede po, eme-eme na lang po. Oo, tapos nakapikit. Nakapikit ka. Puro naman nilalusot. Ay, joke lang po. Ito na po. Nakapikit po. Nakayuko po, sir. Hindi na po. Hindi na, okay na yan. Pahihiyan na naman. Kaya po na ganon? Hindi na po. Sige, dapat feel na feel. Tulo sa ipal ka kasi. Nakapikit yan. Very good. Kabilang kamay. Yan. Tawa na po, Dok. Okay na. Thank you. At ba't ka nakapang outing? May lakad ka after? Hindi po, Dok. Para lang po sa klase. Social. Thank you. Sige. Thank you, Miss Radio. So, tama, no? Very good. So, ganun. Again, pag sinabi natin stereotypes, actually, I still have another picture here. Ito, stereotypes dito. Yung pagpikit ka ng kaliwa, pipikit niya yung kabilang mata, tapos yung kabila naman, tapos yung kabila ulit, stereotypes din yon. Tapos ito naman, kinukuskus niya yung braso niya, papalit-palit ng ganon, stereotypes din yon. Tapos ito, nag-iisip, parang panay ang hawak niya sa balbas niya, paulit-ulit, walang katapusan, no? Dire-diretso lang, stereotypes din yun. No? So again, pag stereotypes, non-goal directed, no, na movements. No, at ang problem natin sa stereotypes, it interferes with the activities of daily living. Kasi yun na lang ang lagi niyang ginagawa. Okay? Next, Ms. Racadio, can you choose another from section B or section C? Can you choose one? Sir, si Mr. Laresa po. Raresa, nasaan yan? Nasaan? Raresa, can you open your mic? Sayang ang points. Midterm na to, midterm grades na to, kayo din. Raresa,
Wala. Mr. Kajak, choose another. Yung tropa ko din po, Doc. Si Miss Sino? Revilla po. Revilla. Revilla. Nasaan na? Miss Revilla, Revilla, can you open your mic? Nahiya na. Ang kay KJ. Revilla, nasan ka? Oh, pili ka ulit. Miss Sheriel. Madali lang yung kasunod, promise. Doc, wala na po ako maisip eh. Oh, pumili ka kahit sino. Kahit sino. Ikaw na lang ulit, pwede naman. Hindi po, Doc. Si Mr. Pangilinan na lang po. Oh, Mr. Pangilinan. Open your mic. Bakit po, sir? Madali lang to, promise. Alright, Mr. Pangilinan. Next, posturing. Di ba madali lang? Posturing. Sir, Ano ba parang yung- mali yan, sir. Paano si posturing? Let me discuss. Si posturing, this is a continuous and active maintenance of a posture against gravity. No? So, ibig sabihin, may part ng katawan nila na nakaangat or naka-elevate. No? And these are mannerisms that are odd, no? Medyo kakaiba, weird, circumstantial caricatures of normal action. So, as you can see on the first picture, ayan, i-maintain nila yan na ganyan, na nakaangat. No? That's posturing. Oh, Mr. Pangilinan, can you do this one? Parang snake style lang yan, no? Ano ba, crane style, something like that. Can you reenact the picture? I-maintain nila yan, no, for a long period of time. Nasaan ka na? Sir, alin po ba dyan, sir? Yan yung naka-project na yun. Yung nakatayo po? Yung nakatayo. Gusto mo ba yung nakaupo? Pwede din naman. Okay lang po, sir. Yung nakaupo. Sige, go. Kung saan ang mas bet mo. Sige nga, paano? Ayan, very good. At may tagahawa ka pa, ha? Sir, tama ka na, sir. Alright, thank you, Mr. Pangilinan. Ano section ni Pangilinan? C? Diba? Mr. Pangilinan? Okay. Gusto ko yun. Sinabihan yung prof na tama ka na, sir. Next. Ikaw na pumili. Si ano po? Section D. Si best friend ko po, si ano po, Chando po. Adrian Chando Rosario po. Adrian. Adrian, open your mic. Hello po. Hello, good afternoon. Let's proceed to the next one. Next. Ito very common. Ito very common. This is waxy flexibility. Ano ibig sabihin nito? Waxy flexibility, this is a psychomotor symptom, no, of catatonia associated with schizophrenia, pwede, no, bipolar, and or other mental disorders, which leads to decreased response to stimuli and tendency to remain in an immobile posture. So, for example, tingnan nyo class doon sa picture, ha, yung examiner, itinaas yung kamay niya. Ang magiging tendency ng patient, the patient will remain on that posture. Tinaas ang kamay, binaba ang kamay, i-remain niya. Iniliko, i-remain niya. Igina niya, i-remain niya. Kung yan naman nakahiga, no, nakahiga yung patient, itinaas yung isang leg, itataas na yun, i-maintain niya yun. Ganon, no? So that's waxy flexibility. Now, Mr. Sino yun? Adrian? Yes po. Can you open your camera? Itong madali na lang. Adrian. Ito pala si Adrian. Yung una na lang. Halimbawa, tinaas ko, Adrian, yung kamay mo. Iniangat ko yan. Tinaas ko. Sige, taas. Ayan, kanan. Ayan, itinaas ko. Tapos tinanggal ko yung kamay ko, i-remain mo pa din siya. Bawa naman, binaba ko yung kamay mo. I-remain mo pa din siya.
So yun lang, madali lang siya, no? Pero class, ano ang common problem or ano ang common risk tingin nyo sa ganitong klase ng patient na nag-waxiflex? Ano ang mga risk niyan? Pag sa Nanda, tiningnan mo sa Nanda. Ano ang mga risk niya? Tingin nyo? Ha? Makakakain ba yan? Tingin nyo? Or risk for injury ba yan? Do you think? Wala? Hello? May kausap pa ba ako? Tingin nyo? Miss Hindi po siya nakakain, sir. Yeah, very good. Thank you, Miss Tolosa. Tama, no? Payat ba to o mataba? Tingin nyo? Payat, mataba? Payat po. So, pwedeng meron siyang risk for imbalanced nutrition, less than body requirements because yung activities of daily living niya for eating is hampered. Okay? Ano pa? Pwede ba yan magkaroon ng injury? Risk for injury ba yung mga yan? Or falls, for example? Yes, very good. Thank you, Caroline, Nicole, Krisha, Sheen. Thank you. Anong section ni Adrian? Adrian, anong section mo? B po. B, thank you. Alright. Oh, Adrian, pili ka. Pili ka ng classmate mo. Classmate po. Well, kahit sino. Si Duro po. Duro. Ako magkape. Namimiss ko na si Raps Daily Coffee. Duro, where are you? Wala na si Duro. Adrian, wala si Duro yata. Can you choose another? Sino yun? Mr. Adrian, can you choose another? Hoble po. Hoble. Nasaan si Hoble? Hoble. Po, sir. Ayun, Rose Ann. Hi, Rose Ann. Anong section mo, Rose Ann? Section C po, sir. Section C. Alright. Rose Ann, ang next natin is yung tinatawag nating negativism. No? Negativism. Ano naman yung negativism? It's opposition or no response to its instructions or external stimuli. No? Ano nangyayari dyan? Kahit anong pilit natin na galawin yung patient, no, i-move siya into a certain position or instruct natin na gawin niya to, itulak natin niya, pipilitin niyang hindi gumalaw. Okay? Pipilitin niyang hindi gumalaw. So for example, on that picture, pag siya naka-maintain sa ganyan, kahit sa ganyang position, kahit anong itulak natin dyan, kahit anong gawin natin sa kanya, no, na mag-change position siya or ayusin niya or mag-fix siya ng position niya, hindi niya yan gagawin. Hindi niya, anong tawag dito, hindi niya yan susundin. No? Pero hindi yan napapagawa ko kay Rose Ann. Etong ganitong nasa picture class, this is generalized negativism, no, buong katawan. Meron din tayong tinatawag na localized negativism kung saan part of your body has negativity. No? Example, Rose Ann, can you open your cam? Dali lang to, simple lang. Sir, wait lang po. Nahanap lang pwesto. Nahanap, sige. Go. Halimbawa, habang naghahanap ng pwesto si Rose Ann, halimbawa meron siyang local negativity sa neck part. So, halimbawa gusto nating itulak yung face niya papunta sa kanyang left, no? Pero dahil may local negativity siya, kahit anong tulak mo yan dyan, hindi mo matutulak. Or meron siyang strong resistance. Ganun din, pag sa kabila, ayaw din. No? Pwede sa shoulder area, pag gusto mong iangat yung arms niya, pero tinitigasan niya. Gano'n, no? So, ang tawag doon is local negativity or negativism. Right? So, yun lang. Dinemo ko na, Rose Ann. Madali lang kasi. Hindi ko na po. Ang alin ang di mo makita? Yung dinemo niyo po. Ganun. Okay, ituturo ko na lang sa'yo. Let's open your cam. Ito pala si Rose Ann. Sorry, di pa familiar na faces niya. Halimbawa, Rose Ann, ganito.
tinutulak ko yung finger papunta sa left. Kamay mo kunwari. Pero ayaw, may resistance. Ayaw magpatulak. Noon. Ayan. Ganito po. Oo. Ayan, ganyan. Very good. Ganun lang din. Tapos kabila naman. May, yun, may resistance. Para nagpapakyut ka lang. Ganun. Ayan, ganyan. Joke lang po. Pero ganun sa class. So, basta sa specific part ng body, may may resistance in terms of movement. Okay? Sige, thank you, Roseanne. Can you choose one from your classmate? Or kabilang section? Madali lang tong kasunod. Ambitendency. Sir, si Axel daw po. Axel. Axel, where are you? Good afternoon po, sir. Ano ba itsura nito ni Axel? Si Axel. Axel, our next catatonic sign is ambitendency. Paano itong si ambitendency? Si ambitendency, meron tayong tinatawag na incomplete response in anticipation of a voluntary action. No? Nangyari yan during catatonic states, no? A type of psychomotor retardation in which the individual appears motorically stopped, no? And exhibits hesitant, indecisive motions in the absence of voluntary movement. Ibig sabihin, meron siyang gustong gawing action, pero pero nakahang. Hindi niya magawang i-continue yung action. Let's say, for example, on that picture, gusto niya makipag-handshake, pero hindi niya alam kung paano siya mag-handshake. No? Basic lang naman. Gusto mo pang i-demo? Wag na. Next na lang. Alam ko na. Wag mo na itong i-demo. Madali lang to. Choose another one from your classmate. Naka-partner mo. Si ano po, Doc? Si Karil Tubig po. Tubig. Karil. Ano mo yung section mo, Axel? Section B po. B. Si Tubig. B din? B din po. Nasaan ka? Madali lang to. Karil, hello. For everyone. Ayan. Can you open your cam? O, ganun lang si ambitendency ha. Pag sinabing ambitendency, parang may ambivalent ka, no? Na hindi niya magawa yung isang action. Like, on that picture, gusto niya makikipag-shake hand siya, pero parang may ambivalent siya in doing that action, no? So, that's ambitendency. Ito, madali lang. Sinong nurse sa inyong dalawa? Siya. Ako na lang po yung nurse. Ikaw na lang yung nurse. Ay, hindi ako, sir! Ako na po yung... Hindi, madali. Tama-tama, mukhang nasa kama si Miss Tubig. Hindi, joke lang. Hindi ko papagawa sa'yo yan. Ano ba itong next natin? This is automatic obedience. Pag sinabi natin automatic obedience, ang tawag dyan, merong tinatawag na exaggerated attempt to cooperate with a request or a command made by another person. So, ibig sabihin, pag sinabi nung nag-a-assess na, o you try to jump, yung patient, wala siyang ibang gagawin kundi i-follow kung ano yung instruction nung nurse or nung kung sino man na nag-a-assess. Right? So, dahil si Axel ang nurse, so, bahala ka na Axel kung anong gusto mong movement or instruction ang ibibigay kay Cariel, pero si Cariel has no choice but to follow the instruction. Okay, go ahead, Axel. Ma'am Tubig, pwede niyo po ba itaas yung ulo niyo? Ganito. Tapos sa right din. Sa left din po. Pwede po kayong umiti. Yun lang po. Ay, love ka ni Axel. Kasi kung ako yan, tahul ka mga 10 times. Thank you.
Thank you, Axel and Karil. No? O, dahil dyan, Karil, can you choose? Ikaw na mag-choose one from your classmate. Hmm. Wait lang po, sir. Si ano po? Ay, pili kang dalawa. Another two. Ay, dalawa po. Yes. Si Suffer po, pati si Silverio. Silverio, tsaka? Si Silverio po. Tsaka sino isa? Suffer po. Suffer? Yun. Ano section to? Section B po. Section B. Okay. Hello, Silverio and Suffer. Ano yung Suffer? Parang ngayon ko lang narinig. Ano ba yun, nickname? Sa far po yan, sir. Pasensya na. Hindi Ano lang ba? pumabigkas. Sa far po yan, sir. Hindi lang pumabigkas na ayos. Sabi ko, Sige. Super? Ano? So far po, sir. S-O-F-E-R. Sir Jai na lang po. Para Super. Jai na lang daw po, sir. Diyos ko, Lord. Pinahirapan niyo pa ako. Super. Nasa si Silverio? Madali lang to. Madali lang to yung isang to. Hello po, Silverio. Nasaan? Ito si Denise. Alright. Nasaan yung partner mo? Dahil ikaw ang naunang lumabas, ikaw mamimili kung patient honors. Siyempre, nurse lugi na na. lang po ako, sir. Siyempre, lugi na patient. Sinong isa? Hindi naman nag-open si Sofer. Can you choose one from your classmate, Denise? Dali, sayang time. Si ano po, si Junti po, sir. Junti? Opo, sir. Nasaan? Nasaan ka, Junti? Open your mic. Sir, hello po. Afternoon po. Grabe pa na. Wait lang. Si Junti. Alright. Junti, open your camera. So, ang next natin is ecopraxia. Madali lang to. Ecopraxia. Pag sinabi natin ecopraxia, this is involuntary. This is involuntary imitation of the movements of another person. No? So, ecopraxia is a feature of schizophrenia, especially catatonic form. So, anong ginagawa dito? Kung anong gagawin nung nag-a-assess, like the nurse, gagayahin ng patient. Halimbawa, tinaas na yung kamay niya. Gagayahin ng patient, tataas na din yung kamay niya. Kahit anong movement gagayahin. No? That's ecopraxia. Meron din niyang counterpart in terms of speaking. Kung anong sinabi, gagayahin ng patient, echolalia naman yon. But this one is ecopraxia. No? Kung ano yung ginawang movement, uulitin ng patient. Alright? So, Venice, ikaw na bahala kung ano man yan. Go. Okay, Mr. Junti, please, game ako. Ayan. Uy, cute kayo. Bagay kayo. Ayan. Okay na po yan, sir. Alright, thank you. Sige. Thank you, Venice and Junti. So, gano'n na, sa ecopraxia, again, kung ano ang ginawang movement nung nag-a-assess, ginagaya nung patient. No? So, that's ecopraxia. Okay? Next. Meron pa ba? Ay, meron pa. Junti, can you choose? I think this is the last one. Junti, can you choose one from your classmate? Yung masama loob mo. Wala naman akong masama na loob, sir. Wait lang po. Isipin ko lang po. Yeah. Sa kaya today. First, si ano po. Si ano po, si Balan po. Balan. Opo. Balan. Alright. Asa si Balan? Hello po, sir. Ayun. Althea. Kulang ako sa kape. Miss Althea, hello. Uy, wala pang ligo. Miss Althea, last na to. So, meron tayong tinatawag na, sorry ha, last na, hindi na makakagante.
Meron tayong tinatawag na psychological pillow. No? Alam mo, psychological pillow, this is a type of catatonia wherein the patient holds the head a few centimeter above the bed or pillow and can last for many hours. May mga patient dyan sa rehab na kapag humiga, feeling nila nakahiga sila or yun yung orientation nila, nakahiga sila. Pero when you check, hindi naman talaga nakalapat yung neck part nila sa kanilang unan. No? Nakalutang siya. Kaya siya tinawag na psychological pillow. No? Can you reenact it? May unan ka ba dyan? Meron naman. Wait lang. Sir, pwede hindi naman higa, no? Oo, kahit hindi. Kahit na lang. Oo, sige. Nakaganon. Ito yung unan mo, may mapa-mapa. Sir, wala. Wala. Akala ko may... Thank you, Althea. So, gano'n nga, nakaluto. Thank you, Althea. Sorry, hindi ka na makakagante. Okay. Anong section ni Althea? Section B po, sir. Okay, thank you. Malungkot. So, ganun class, no, that psychological pillow, again, nakalutang yung ulo niya kasi feeling niya nakahiga na siya, pero in real life, hindi pa naman talaga, no? So, that's a form of catatonia. Alright? Sige. Next. Kanina nabanggit din natin, no, yung mga tinatawag nating conversion disorder. Bakit siya, sir, naging part ng ina-assess pag sa motor? Pag sinabi natin conversion disorder, this is a mental condition in which a person has blindness, paralysis, or other nervous system neurologic symptoms that cannot be explained by medical evaluation, no? Hindi kayang i-explain. Tapos, physical symptoms relieves anxiety associated with conflict, no? Like the feeling of guilt, unexpressed anger, frustrations, and or trauma. Ano? Example, yung mga veterans ng World War, pagdating ng panahon, sila ay nabubulag. Bakit sila nabubulag? Chinek naman, wala namang problem sa paningin, wala namang mga blockage, wala namang mga anatomical anomalies, wala naman. Pero, bulag sila, blind sila. Bakit? It's because of trauma. No, na probably nung nandun sila, nagsiserve sila sa war, nakita niya na madaming namatay sa kasamahan niya, nasaksihan niya lahat yon, and the mind, no, yung isipan ng tao, it converts the emotional distress into physical symptoms, no, para mawala or ma-relieve yung trauma na na-experience nila. No, so this doesn't mean the symptoms aren't real, ha. Totoo yung nararamdaman nila na symptoms na na-experience nila, but no, they originate from the mind, no, from the mind rather than physical problem itself. Okay? So, ano pa common example naman? Hindi makapagsalita. May bata, hindi nakapagsalita. Bakit hindi siya makapagsalita? Okay naman siya. Dal niya nga. Yun pala yung bata na trauma. No? Pwedeng victim ng rape. Tapos binalaan na huwag ka magsasalita, huwag ka magsusumbong. Kapag nagsumbong ka, papatayin ko kayo. So yung bata, in order to relieve the trauma that that child experienced, so the mind, ang ginawa niya, piniti niya, no? Hindi siya makapagsalita yung bata, no, para ma-protect yung ego ng bata from that traumatic event. Okay? Now, meron tayong tinatawag na mga features dyan, no, sa conversion disorder. Number 1, yung tinatawag nating label indifference, no, na lumalabas po sa board. Label indifference. Ano ibig sabihin ng label indifference? Beautiful ignorance. No, beautiful ignorance. Bakit beautiful ignorance? Kasi kahit meron na siyang physical symptoms like bulag na siya, hindi na siya makapagsalita, na paralyzed na siya, hindi siya nag-aalala. Hindi siya nagwo-worry masyado, na bulag na siya. Walang ganon, no? Na unlike in a normal response, iba dapat takot ka na, anxious ka na, pero sa kanya hindi. Okay? Now, ano pa? Primary gain. Conflict is converted to symptoms which provides relief. At ang secondary gain doon, makakakuha sila ng care and attention. Okay? So, yan. Yun yung ibig sabihin ng label indifference, beautiful ignorance. No? Merong absence of psychological distress despite of having a medical illness or symptom that is common, that is related to the condition. Okay? Next.
Ano pa mga dapat natin i-assess? Social manner. Kamusta yung pakikitungo sa ibang tao? Increase, decrease, or appropriate. Okay? Ano pa? Letter G, rapport. No, if empathic relationship can be established with the patient. Okay? Rapport. No, dapat ibanggitin. Letter H, ano pa? Hallucinatory behavior. No, hindi naman dito sa part na to, we are not assessing if anong klaseng hallucination meron siya, pero yung behavior associated with the possible hallucination, like if the patient is smiling, no, ngumingiti ba siya mag-isa, umiiyak ba siya mag-isa, nagmamattering ba siya, nagmamambling ba siya, nagmamumble, or kinakausap niya ba ang sarili niya, no? So those are what you call this, behaviors, no, that can tell us that the patient is experiencing hallucination. Okay? So, gesturing in response to auditory or visual hallucination. Halimbawa, bigla siyang naganon. Okay, may tinutulak siya. No, parang, pero wala naman talaga. Pero sa kanya, yun yung ginagawa niyang behavior. So, it can signify that the patient is suffering from or experiencing hallucinations. Okay? That's hallucinatory behavior. Alright? Are we clear with number 1? Okay tayo? Proceed tayo sa speech. It's 1:57. Sige. So, after ng speech, no, maybe we can have a 15 minutes break. Tapusin natin yung sa speech. Speech. Kung sinabi natin speech, anong ina-assess natin, no? First one is the rate and quantity of speech. No, whether speech is present or absent. Nagsasalita ba? Oo. Hindi ba nagsasalita? Hindi siya nagsasalita. Mutism. Okay? Now, if nagsasalita naman, is the speech continuous or spontaneous? Productive ba yan? Increase or decrease? Mabilis ba siyang magsalita? No? Rate is rapid or slow? Is there a pressure of speech or poverty of speech? Pag pressure of speech, sobrang bilis siyang magsalita na parang pressured siya na kailangan bago mawala yun sa isipan niya, masabi niya muna. No? Minsan may mga ganyang tao na, ako minsan ganyan ako, kasi bago mawala pa sa isip ko, kailangan masabi ko na. Kasi baka hindi ko ma-recall, something like that, no? Pressure of speech. Kaya minsan tinatanong ko kayo, mabilis ba magsalita, mabagal, and so on. Pag poverty of speech naman, hindi siya nagsasalita. No? Konti yung sinasabi niya. Next, ano pa? Volume and tone of speech. No? Mataas ba yung tono ng pagsasalita niya? Increased or decreased? Okay, number 2. Letter C, flow and rhythm of speech. No, ano yan? Smooth? Hesitant? No, smooth lang ba yung pagsasalita niya or ayaw niya magsalita? Now, etong mga to nandito siya sa next slide, no? The first one is dysprosody. Ano yung dysprosody? This is known as pseudo-foreign dialect, no? It is considered as the rarest neurological speech disorder. Ano bang ibig sabihin ng dysprosody? Pag nagsalita siya, parang ang fluent nung pagsasalita niya, na akala mo another dialect siya or another language, but in real life, in reality, wala naman. That kind of speech does not exist in other parts of the world. Wala, ano lang yun, gawa-gawa na lang yung ganong klase ng pagsasalita ng words or pagsasabi ng words, no? Hindi siya existing. Pero sa kanya, parang may sinasabi siya na ang galing-galing, ang bilis-bilis, no? So sabi nga dyan, it is characterized by alterations in intensity, timing, utterance segments, in rhythm, cadency, and intonation of words. Parang may sinasabi siya, parang may dialect siya or language siyang sinasabi, but again, in real life, hindi naman talaga yung language or dialect, no? It's just part of speech disorder, no? At ang tawag doon is dysprosody. Right? Next, blocking. Ano naman yung blocking? Meron tayong tinatawag class na thought blocking and speech blocking. Si thought blocking, when someone is talking and suddenly stops for no clear reason. Yung sa blocking kasi, yung thought blocking and speech blocking, it goes along with each other. Kasi kung nagka-thought blocking ka, may iniisip ka, then bigla mong titigilan, yung pagsasalita mo, may stop din. Okay? So, nagkakaroon ka ng thought blocking, mag-speech blocking ka, no? For no clear reason, no? Losing one's train of thought now and then is common and not usually anything to worry about. However, it can also be a symptom of mental health conditions such as psychosis. No, minsan, di ba, tayo naman nakaka-experience din tayo ng thought blocking, no, na
nagsasalita tayo, tapos hindi natin ma-recall kung ano yung susunod natin sasabihin. Ano nga yun? Ano sasabihin ako eh? Nasa dulo ng dila ko, tapos yung pilosopo mong kaklase, sige nga, labas mo yung dila mo. Diba? Kasi nagto-thought blocking ka, hindi mo ma-recall. For no clear reason. Okay, so sa mga mentally ill, pwedeng may ganun din, no? Na it can be a sign that there's a problem in terms of reality orientation. Baka mamaya nagsa-psychosis pala, may hallucination pala, no? May delusion na pala. So that's another thing that we need to note when assessing speech. Okay? Blocking. Next, circumstance. Mabilis ba ako, class? Okay tayo? Diretso ako? Question? Okay? Alright, thank you for the reaction. Next, circumstantiality. Ano naman yung circumstantiality? Pag sinabi natin circumstantiality, it's indirect speech that is delayed in reaching the point but eventually gets from the original point of desired goals. May tinanong ka. May tinanong ka, anong oras nangyari ang aksidente? Bali kasi ganito po yun eh. Bali, umalis po kami sa bahay. Masaya naman po kami. Nakabihis po kami ng maganda. Bumili pa kami ng damit sa mall noon bago kami umalis. Tapos po, na-late pa nga yung isa namin kasamahan eh. Bago siya dumating, naiinis na ang lahat. Tapos, nung nasa biyahe na kami, nagpatugtog siya ng radyo. Tapos, nag-road trip kami, masaya kami. Tapos, bigla kaming nabunggo nung kasalubong naming truck. Tapos, mga around alas 4 po yun. Gets no? Circumstantiality, nasasagot niya yung tanong, pero bago niya masagot kung ano yung tinatanong, ang dami niyang paligoy-ligoy. Gets, class? That's circumstantial thinking, pag thoughts ang ina-assess natin. Pero when it comes to speech, kung yung salita yung ina-assess natin, circumstantiality, it takes time, no? Delayed yung yung pattern before reaching the point, no? But eventually nakakarating din naman kung saan siya papunta, kung ano yung gusto niyang sabihin para masagot yung tanong. Alright, that's circumstantiality. Next, verbigeration. Ano naman itong verbigeration? Kung sinabi natin verbigeration, an example of repetitive, continuous reiteration of a specific phrase. Paulit-ulit yung sinasabi niyang phrase. It may also occur in the form of writing, pwede pag nagsusulat, no? Writing given a word or phrase over and over again, and it is most often seen in schizophrenia. For example, how are you today? I want to go home. I want to go home. I want to go home. How do you feel? I'm happy. I'm happy. I'm happy. So, sumasagot siya sa isang tanong, tama naman yung sagot niya, related naman, pero paulit-ulit na sinasabi niya yung specific phrase na yon. That's verbigeration. Okay? Huwag malilito ha. Another, perseveration. Ano naman si perseveration? This is psychopathological repetition of the same word. Inuulit na din yung salita or idea to different questions, no? Another person might be asked to draw a cat, then several other objects, but continue to draw a cat each time. Mag-drawing ka nga ng pusa, drawing siya ng pusa. Mag-drawing ka nga ng tao, drawing pa rin siya ng pusa. Pag sa speech naman, how are you today? For so God loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish but have everlasting life. How do you feel right now? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Gets nyo? Paulit-ulit yung sinasagot niya to different questions. Si verbigeration, paulit-ulit yung statement niya to specific questions. Clear, class? Clear po? Alright, very good. Huwag malilito ha. Magkaiba si verbigeration and perseveration. Next, flight of ideas. Ano naman si flight of ideas? This involves continuous, dire-diretso, rapid speech that changes focus from one moment, no? From one moment to moment, no? Based on association, distractions, or place on words, no? Some of the time, it is possible to follow the person's leaps of logic. Example, ang mga nurse ay mabait, tapos ang mga bata ay mabait. Ang mga bata ay pinalo ng nanay, ang nanay ay mahaba ang buhok. Ang buhok ay dapat gupitin gamit ang gunting. Ang gunting ay matalas, and so on and so on. Nagets nyo? Meron siyang fragmented ideas, pero somehow you can still follow the idea. Yun nga lang, pag tiningnan mo siya, no, as a whole, wala siyang
thought, wala siyang sense. Pero yung ideas niya, fragmented, na andoon lang yung thought. Ang mga nurse ay mabait. So, okay. Meron kang subject and predicate, no? Ang mga nurse ay mabait, no? Tapos, ang mga bata ay mabait. So, yung mabait na nurse, wala siyang kinalaman sa bata, pero yung mabait, kasi kadugtong niya yung bata. Ang mga bata ay pinalo ng nanay. Yung mabait na bata, tapos yung bata, pinalo ng nanay. Nandun lang sila sa dulo nagkakadugtong, no? So, kaya sinasabi dito, it is still possible, no, to follow the person's leaps of logic. Yung logic na per statement, kahit paano, kaya mo pa ding sundan. Pero again, pag tinignan mo overall, kung ano yung sinasabi niya, yung story na kinukwento niya or na sinasabi niya, wala namang sense. Gets? Flight of ideas. Lumilipad ang kanyang isip, yung mga ideya sa isipan niya. Okay, uy, maunti yung nagre-react ha, but again, I hope you are getting the gist of the discussion. Okay? Kasi sabi ko, kung hindi kayo magre-react dito, mag-reporting na lang tayo. Okay? Mahirap naman yung reporting. Mas gusto kong ako ang nagdadaldal. Alright, next. Clang association. Ano naman ang ibig sabihin nun? A linkage of similar word sounds such as 7, heaven, 11, no? To compensate for defects in memory and communication which may be psychic or organic in origin. Halimbawa, ikukwento ko. Ang bait-bait nga nung anak ko eh. English. My child is so kind. When we are together, he is still 7, 11, heaven, even, Steven. Bakit siya nagsasabi ng ibang words na hindi naman related originally doon sa kanyang statements? Okay naman yung simula. Pero meron kasi tayong tinatawag na memory gaps. So doon sa memory gaps na yon, para ma-fill in yung memory gaps na yon, yung defects in memory at sa communication, magkaklang association na lang siya based doon sa words na katunog. Okay? Kaya example dyan, 7, heaven, 11, and so on. Kung ano pa yung may ben sa dulo. So, siyempre, depende sa statement. So, this is psychic, pwedeng psychological, but pwede ding organic origin kung bakit nagkaklang association. Pag organic, pwedeng nag-stroke pala yung patient mo, no? Or merong traumatic brain injury before, kaya nagkakaroon ng may brain damage, kaya nagkaklang association in terms of speech. Pero, again, sa psych, pwede din siyang mangyari dahil meron siyang problem or memory gaps, no? In terms of recall. Right? So, that's clang association. Nagets class? Clang association? Alright. Kung ano lang yung sinasabi niya, pag hindi niya na kayang sundan yung storya, kung hindi niya na kayang sundan yung statement, ang gagawin niya, kung ano yung last statement niya, doon siya magbe-base, magkaklang association na lang siya ng rhyming words. Right? That's clang association. Next. Looseness of association. Pag sinabi naman natin looseness of association, kung kanina si flight of ideas ay somehow sa mga dulo-dulo ay nagkakatahi-tahi pa yung statements, dito naman wala na. Disorganized communication, no? Sometimes cannot be followed. Hindi na kayang sundan. Example, the weather is sunny, the monkey has a long tail, the ball bounces, the river flows. May thought ba? Wala. Kahit dun sa fragmented statement, wala. Okay? So, mahirap na siyang sundan. No? Meron na tayong tinatawag na looseness of association. Okay? Next. Neologism. Pag sinabi naman natin neologism, this is coinage of new words that have symbolic meaning or the conferring of new meanings upon words that are commonly used. So, bumubuo ng bagong salita, tapos ay pwedeng yung salita na yon is may symbolic meaning para sa taong yon. No? May meaning yun sa kanya. O kaya naman, bibigyan niya yun ng bagong meaning. Okay? Ano ba yung mga common words na nabuo? Diba? Halimbawa, chillax. Have you heard the term chillax? Or, chillax ka lang. No, chill. Because it came from the word chill and relax. Chillax. Ano pa? Branch. Wala naman talagang branch nung unang panahon. Wala namang branch. Pero ginamit na lang siya kasi sometimes kumakain tayo ng alanganin sa breakfast, alanganin din sa lunch. Kaya tinawag siyang branch.
No? So that's neologism, forming of new words and putting meaning to it. Okay, so sa mga psych patients, pwedeng mangyari din yun. May gagawa sila ng sarili nilang term, lalagyan nila ng sarili nilang meaning. Okay? And I think the last part is yung tinatawag nating word salad. Pag sinabi naman natin word salad, there is a disconnected flow of communication made up of a mixture of words, phrases, and sentences which sounds meaningless. Walang meaning, no? And as if the product of dissociations and the pressure of invading thought, no? Halo-halo na yung dami ng iniisip, halo-halo na yung mga thoughts na nandyan sa kanya. Kaya pag nagsalita na siya, sabog na, no? Halimbawa, ayan, it's all over for a squab, true tray, and there ain't no music. There ain't no nothing besides my mother and my father who stand alone upon the island of Capri where there is no ice. There is no nothing but changers. That comes like in first and so this does. Well, it's my suitcase, sir. I've got to travel all the time to keep my energy alive. O, sinong bida sa storya? Ha? Pag nasagot nyo, exempted ka na sa midterm. Diba? Kasi sabog na. No? Wala nang sense yung kanyang sinasabi. No? Kaya nagkakada niyan, pwedeng may mga pressuring ideas sa isipan niya, pwedeng may mga thoughts na halo-halo, gusto niyang sabihin, pero at the same time, may nag-o-occupy sa isipan niya, napakahirap. No? Ang hirap ng may ganyan. Okay, next, echolalia. Nabanggit ko na ito kanina, pathological repetition by imitation of the speech of another person. Ginagaya kung ano yung sasabihin ng kanyang, or kung sinong kausap niya. Okay? Pressure of speech, no? Is voluble speech that is difficult for the listener to interrupt. Salita yan ng salita, hindi mo ma-interrupt yan. Hindi mo makat yan. Sobrang dami yan sa algon. Hindi mo ma-interrupt. Now, ano nursing intervention natin, class, kapag meron tayo mga problem in terms of speech sa mga patients natin? No? You clarify, you validate, and you present reality. No, you clarify. You mentioned that you have this experience before, but I'm not sure if I get that. Can you please clarify? O kaya naman, you validate. Does this mean? May sinabi siyang statement. Kunwari, ang hirap naman mag-isip. Basta may sinabi siyang statement. So, i-validate mo. Does this mean? Or does this statement means? Or I quite don't get it. Does this mean? Ito ba ang ibig sabihin niya ng sinabi mo? Alright? You try to validate. Now, if halimbawa, sabog talaga, at ito usually, tip ko, kapag kayo nagsasagot ng situational psych questions, at kapag may option na present reality, baka yun ang tamang sagot, most probably. Kasi, one of our goal is to always put that patient back to reality. No? So, present reality. No? I quite don't understand your statement. No? You may be pressured right now, and there might be so many things that is coming in your mind. I want you to know that this can be part of your illness, and you are safe. You are here in the hospital. I'm with you. No, I'm with you, and you are here in the hospital. You are safe here. No, yun. You present reality. No, pag sinabi namang provide insight, minsan nawawala sila sa isip nila na kung ano yung nararamdaman nila is part of their illness. Pag naman nakakita kayong provide insight, this is part of your disease. This is part of your illness. What you are hearing is not real. It's part of your illness. No? So that's providing insight. Okay? So yan ang mga nursing intervention natin. Kapag magulo, kausap yung patient. No? Clarify, validate. Kapag naman, sabi ko nga, thoughts, speech goes with the thoughts. Kasi kung ano yung nasa isip, yun yung sasabihin. So kung magulo ang sinasabi, ibig sabihin magulo isipan. So you present reality to the patient kasi baka yan ay lumilipad-lipad na, nag-hallucinate na yan, nag-delusion na yan. Okay? So you always present reality to the patient. Okay? So, questions so far, class? Questions, clarifications? 2:15. Okay, maybe we can have a short break. 15 minutes, pwede? Ay naman, tingin to. Okay, let's have a short break lang, mga 15 minutes. Tapos we'll continue hanggang matapos natin sa ano tawag dito? Hanggang matapos natin sa
Number 5. Let's meet after that. Mga naka-data, baka may mga naka-data sa inyo, okay lang namang mag-leave sa akin, walang problema. Balik na lang kayo after 15 minutes, no? Para makatipid kayo sa mobile data ninyo. Okay, thank you. Get your message right every time. Download it for free